Nasa 375 million pesos ang halaga ng perang pinasasauli ng Commission on Audit mula kay Vice President Sara Duterte. Galing yan sa confidential funds na nakitaan ng COA ng mga paglabag. Narito ang report ni Marian Enriquez. May pinababalik na pera na naman ang Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte. 375 million pesos ang dapat isauli ng bise at mga sangkot na opisyal sa maling paggamit ng confidential funds noong 2023. Bukod pa ito sa 73.2 million pesos na naunang pinasasauli ng COA para sa 2022 Confi funds. Ayon sa COA, may 4 na paglabag ang OVP. Una ay ang pag-utos umano ni VP Sara kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na ibigay ang Confi funds o pera kay Colonel Raymond Dante Lachica na hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Base ito sa naging pagdinig ng House Good Government Committee. Sa ilalim ng Joint Circular No. 2015-01, hindi maaaring ilipat sa hindi otorisadong opisyal ang paghawak o pag-disburse ng confidential funds. Pangalawa, hindi nag-comply o naipasa ng maayos ng OVP ang mga hinihinging dokumento para sagutin ang mga pinuna sa Audit Observation Memorandum o AOM. Nasa 62 million pesos ang ginamit umano para sa payment of rewards. Pero giit ng COA, hindi sapat ang ibinigay na mga dokumento ng OVP. Wala raw kasing patunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activities na may kinalaman sa kanilang confidential operations. Gumastos din daw ng 199 million pesos ang opisina ng bise para sa pagbili ng supplies at medical o food aid. Pero acknowledgement receipts lang daw ang kanilang naipakita. Giit ng COA, dapat ay masuportahan ito ng official receipts o sales invoice para matiyak na valid ang pagbili. Yung 150,000 pesos each na ginamit noong May 18, 2023 at July 6, 2023 para sa purchase of information ay na-reimburse ng mag-grant ang cash advance noon lamang July 13, 2023. Mariin kasing pinagbabawal ang paggamit ng confidential funds para sa reimbursement. Magiging final and executory ang notice of disallowance kung hindi magsusumiti ng apila ang kampo ni VP Sara sa loob ng 6 na buwan. Ibig sabihin, posibleng umabot sa 448 million pesos ang dapat isauli ni VP Sara at mga sangkot. Tingin ng House Committee on Justice, sinusuportahan ng desisyong ito ng COA ang aligasyon ng maling paggamit ng Confi funds ni VP Sara. So, in as far as the COA is concerned, ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. So, ito po ang bagong notice of disallowance po na ito ay magagamit bilang pagpapalakas sa kaso po ng atin pong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte on betrayal of public trust over confidential funds misuse. Sa Miyerkules, April 22, magpapatuloy ang impeachment hearing ni VP Sara sa House Committee on Justice. Sunod na bubusisiin ang umunoy non-disclosure o hindi pagdedeklara ng mga ari-arian ng bise sa kanyang salain at ang umunoy unexplained wealth ni VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.